posibleng madagdagan pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ilang kongresista na ang nag-abiso na mag-e-endorso ng ikatlong impeachment complaint. Sa kabila naman nito, sinabi ni House Committee on Women and Gender Equality Chairperson at Bataan 1st District Representative Geraldine Roman na hayaan pa rin ang Department of Justice na tukuyin kung may criminal liability ang Vice-Presidente sa ginawang pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos kahit pagkasama na ito sa mga aligasyon sa inihaing impeachment complaint. Para po pag-usapan yan, makakausap natin si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali. Hello. Opo. Hello. Salamat po sa oras, Kong. Yes po. Anytime po. Kong, bakit kailangan pang hiwalay nga po yung investigasyon kung kasama rin naman yung ginawang pagbabanta ni VP Sara sa inihaing impeachment complaint po? Sapagkat we are dealing with two separate branches of government. Kami po nasa legislative kami. Kami po yung sanga ng gobyerno na naggagawa ng batas at dapat mag-process ng mga impeachment complaints. Sa isang banda naman, nariyan po ang Executive Department kung saan po napapaloob ang Department of Justice. No? So sa pag-prosecute po ng mga criminal cases, hindi po namin trabaho yan sa Kongreso. Trabaho po yan ng DOJ. So wala na pong dapat na maging investigasyon ang Kamara? Or magpapatuloy ito, lalabas na posibleng lumabas na maging magkaiba yung magiging desisyon ng DOJ at Kamara? Hindi, we are not sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi po namin pwede i-process yung mga any possible criminal liabilities. Yes, Hindi po kami prosecutors. Yeah. Ang aming tanging magagawa lamang ay i-process yung impeachment complaints per se. No? Hindi yung nahuwa namin panghimasukan ng trabaho ng DOJ. And we are not here, we cannot preempt kung ano man yung magiging findings nila, yung magiging results ng prosecution po by the DOJ. Pero sa amin po, we focus on the impeachment complaints. So far, meron na kaming dalawa ang nang na-file po sa House of Representatives. So doon lang po malilimit ang aming trabaho, Cheryl. Kung sakali man po, Kong, na lumabas sa DOJ investigation na may criminal liability si VP Sara kasabay po ng pag-akyat ng impeachment complaint, ano po yung pwedeng maging scenario? Okay. They will do their work and we will do our work. Doon sa amin, sa House of Representatives, dalawa lang naman po ang posibleng maging resulta. Pag nag-prosper ang impeachment complaint sa House of Representatives, tapos umakyat sa Senado, tapos inaprubahan ng Senado, maaring matanggal sa pwesto si VP Sara, disqualification, and that's impeachment. She will be removed from her position or she might be disqualified from holding public office. It's and or. Unitin ko, pwede siya ma-impeach. That means matatanggal sa kanyang pwesto and or siya ay madidisqualify from holding public office. Now, doon naman po sa resulta ng DOJ, kung ipo-pursue nila ang kanilang pag-prosecute, sa anong charges po ba ang ating nasa sa isip, Cheryl? Ano bang charges ang criminal po, criminal charges. Kung may posibleng criminal charges what? po. For what? Yung kanya pong pagbabanta. For what? Okay, ang kanyang pagbabanta. That's typified, no? This is just me talking and I don't want to preempt yung trabaho ng DOJ. To give you a rough idea, ang grave threat, merong conditional, may non-conditional. So pwedeng yan, prison correctional o prison mayor, may imprisonment yan. Tapos there are possible mga aggravating circumstances. For example, in this case, parang premeditated, no? Dahil pinagplanuhan. And of course, it is made against by a public official against another public official. So those are possible aggravating circumstances. Pero sabi ko, let us leave the DOJ with its work. Hayaan natin gawin nila ang kanilang trabaho. Kami naman po, focus lang po kami sa House of Representatives
dun sa mga pumapasok na impeachment complaint. But we want to assure everyone, ang aming pagpoproseso ng mga impeachment complaints na darating sa House of Representatives will be made in the most objective, independent, transparent manner that will observe and respect, of course, due process and the rule of law. Yun lang po. Opo. Congresswoman Roman, mayroon na lamang pong isang linggo ang Kamara bago ang Christmas break ng Kamara. Kumusta po ang mood dyan? Posible bang gumulong ang mga naihain ng impeachment complaint bago ito? Well, the mood is, work as usual. Nagpo-focus kami sa aming iba't ibang komite at mga iba't ibang mga panukalang batas. We continue to deliberate on them. Of course, nabalitaan ko, nagra-wrap up na yung work yata ng Quadcom. Opo. Tapos itong linggo, we'll be starting with the Quintacom kung saan iimbestigahan namin ang mga posibleng kadahilanan kung bakit tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. At kung saan namin gustong buwagin yung mga rice cartels, yung mga hoarders, yung mga unscrupulous individuals who in the name of profit ay piniperwisyo naman ng taong bayan. And of course, pagdating naman sa impeachment complaint, siyempre tinitignan namin, it's a wait and see. It has to undergo a process, Cheryl. So we start, doon tinabit nila kay SecGen Velasco, yung impeachment complaint. Yan, pag-aaralan kung it is correct in form and in substance bago ipaito ito sa Justice Committee where there will be deliberation. And then, pagbobotohan yan bago batuhin sa plenary. Para siyang panukalang batas din. And for it to prosper, it has to get 1/3 of the total number of congressmen, which is approximately 105, 106 congressmen, bago i-refer ito sa Senate. At sa Senate naman, it has to garner 2/3 of the total number of senators, which is 16. Siyempre, meron ding panibagong proseso yan. Kala mo mga huwes ang mga senador natin sa isang impeachment complaint. Cheryl. Congresswoman, masasabi po ba natin na uusad nga po ito or hindi nyo pa rin po matansya? At the end of the day, numero pa rin po ang ating pinag-uusapan. Hindi po ba, sabi nyo nga, 105 to 106 votes ang kailangan po para umusad dito at maipasa sa impeachment court na magsisilbing impeachment court, which is the Senate. Kasi po, kahit siguro po masasabi natin na may bigat yung panawagan ni PBBM na wag na daw pong ituloy yung impeachment. Well, actually, nandiyan nga yung pananawagan ni President Marcos. But I think the President is also respectful of our mandate. Hindi naman niya kami niuutusan na wag niyo i-process yan. In fact, tali ang aming mga kamay by the Constitution. Malinaw sa saligang batas na wala kaming choice kundi i-process whatever impeachment complaints ang inihahain sa amin. Now, real talk lang naman, di ba? We have roughly around 6 months with calendar months in Congress. But the reality of things is that magbe-break na kami sa December 21. Tapos magre-resume kami mid-January. Tapos magbe-break din kami late February. Tapos we will be resuming in May after the elections. So the question that really is lingering sa utak namin mga kongresista, is there really material time? Okay. Maaring not enough time, but we have no choice. Patuloy ang trabaho. Kailangan i-process We have to do and carry out our mandate na i-proseso itong impeachment complaints. Now, it's hard to really guess. Meron pa nga ako nababalitaan na meron palang parang faster method of processing itong impeachment complaint. Nabalitaan mo ba yung mga Makabayan Bloc parang nagsisignature campaign sila to garner 105 signatures para hindi na kailangan daw dumaan sa Justice Committee, tapos dediretso na to for voting sa plenary. So yun ang other option also na nariringgan ko sa House. At ito ay pinamumunuan ng Makabayan Bloc. Cheryl. So yun nga po, posible nga po ba yun? Kasi di ba kailangan pa po tignan kung po sapat yung form and substance po nito, which ang yung pong Committee ng Justice ang mag-evaluate, di po ba?
Yes, ako personally, I am in favor of being able to see for myself as well kung ano ba ang accusations, meron bang matibay na ebidensya. Siyempre, we want due process and we want transparency. We want an open discussion. So kung ipa-fast track to, we might be deprived of that opportunity to hear the facts and to decide based on information para meron tayong tinatawag na informed decision. So yun po ang aking personal na opinion. But nonetheless, if that formula na magpapabilis exists already under our House rules, we just have to respect that. At yan naman ay pinangungunahan ng mga bayan bloc. So depends on them how well they are able to convince my colleagues in the House na kinakailangan i-fast track to. Pero sala ng akin, I want a due process. I want to see all of the facts before I make an informed decision. At palagay ko maraming congressmen din ng ganun ang iniisip. But let's see what will happen in this following days. Cheryl. At kami po ay patuloy na magbabantay. Marami pong salamat, House Committee on Women and Gender Equality Chairperson at Bataan 1st District Representative Geraldine Roman.